Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang doktor na maraming taon nang naglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at nakatuon po ang aking pansin lalo na sa kapakanan ng ating mga nakatatandang kababayan. Sa aking karanasan, nakita ko kung gaano kalaki ang epekto ng ating mga relasyon sa ating pangkalahatang kalusugan at kaligayahan lalo na habang tayo ay tumatanda. Naisip niyo na po ba kung bakit pinipili ng ilang kababaihan na ibahagi ang malalim na intimacy o pagiging malapit sa kanilang kapareha tulad ng oral sex at kung ano talaga ang kahulugan nito para sa kanilang relasyon? Ito ba'y tungkol lamang sa kasiyahan o may inilalantad ba itong mas makabuluhan? Ngayon ating tatalakayin ang mga kaalaman na ang ilan ay hango sa karunungan ng mga taong mahaba na ang buhay at marami nang naranasan tungkol sa kung paano mapapatibay ng mga ganitong intimang sandali ang emosyonal at pisikal na ugnayan, makabubuo ng tiwala at makapagpapahusay ng kasiyahan ng bawat isa. Maraming kalalakihan ang naniniwala na naiintindihan nila kung ano ang nakapagpapasigla sa isang babae, ngunit ilan lamang ang tunay na nakakaunawa sa mas malalim na emosyonal na kahulugan sa likod ng kanyang pagnanais para sa intimacy. Ang mga malalaman ninyo ngayon ay maaaring magpabago ng inyong pananaw tungkol sa intimacy magpakailanman. Matutuklasan ninyo ang tunay na dahilan kung bakit ang mga babae ay gumagawa ng mga bagay tulad ng oral sex at kung paano nito sinasalamin ang kanilang emosyonal na koneksyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki na maaaring unti-unting sumira sa intimacy at kung paano lumikha ng isang relasyon kung saan tunay niyang ninanais ang pagiging malapit ng walang pilitan o obligasyon. Kung makikita ninyo ang kahalagahan ng talakayang ito, hinihikayat ko kayong makibahagi. Mahalaga po ang inyong mga komento at saloobin. Ngayon, simulan na po natin ang sikolohiya ng intimacy ng babae. Bakit kaniya tunay na ninanais ang intimacy para sa isang babae ay malalim na kaugnay ng emosyonal na koneksyon, hindi lamang ng pisikal na atraksyon. Para sa maraming kababaihan, ang intimacy ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kasiyahan. Ito'y tungkol sa pakiramdam na ligtas ang kanyang emosyon at may tiwala siya sa kanyang kapareha. Kaya naman, ang isang gawain tulad ng oral sex, kapag kusang loob at buong pagmamahal na inialay, ay maaaring maging isa sa pinakamabisang pagpapahayag ng isang malalim na emosyonal na ugnayan. Maraming kalalakihan ang naniniwala na ang atraksyon ay nakasalalay sa itsura o galing. Subalit base sa karanasan at obserbasyon, mas tungkol ito sa kung ano ang nararamdaman ng isang babae kapag kasama ka. Kung siya ay nakakaramdam ng emosyonal na seguridad, pagpapahalaga, at malalim na koneksyon, natural na susunod ang kanyang pagnanais para sa intimacy. Sa kabilang banda, kung nararamdaman niyang siya'y binabaliwala, pinupuna o malayo ang inyong damdamin sa isa't isa, malamang na maglalaho ang kanyang pagnanais gaano man kalaki ang pagmamahal niya sa iyo. Halimbawa, bakit nawawalan ng interes sa intimacy ang ilang babae kahit mahal nila ang kanilang kapareha? Isipin natin ang isang mag-asawa
na ilang dekada nang magkasama sina Mang Cardo at Aling Lita. Sa simula, mayroong matinding pagnanasa, kasabikan at natural na paglalambing. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. Si Aling Lita ay naging hindi na gaanong malambing, hindi na gaanong tumutugon, at naging madalang na ang kanilang pagiging malapit. Nalito si Mang Cardo. Dati naman gustong-gusto niyang malapit kami sa isa't isa. Maaaring isipin niya ano kaya ang nangyari. Maaari niyang isipin na ito'y dahil sa edad o pagbabago sa hormones, ngunit kadalasan, ang tunay na sanhi ay ang pagkawala ng emosyonal na koneksyon. Maraming kababaihan ang hindi hayagang pinag-uusapan ito, ngunit malalim nila itong nararamdaman. Ang emosyonal na pundasyon sa likod ng bawat pisikal na intimacy. Kapag nararamdaman ng isang babae na siya'y emosyonal na nakikita ninanais at pinapahalagahan, natural niyang nanaisin na ipahayag ang koneksyong iyon sa pamamagitan ng intimacy. Ngunit kung nararamdaman niyang hindi siya pinapahalagahan o wala kayong koneksyon, hindi mahalaga kung gaano kagwapo o katagumpay ang kanyang kapareha, hindi niya mararamdaman ang likas na pagnanasang iyon. At dito madalas ng hindi namamalayan na itutulak ng maraming kalalakihan ang kanilang mga kapareha palayo. Ang tahimik na pagkakamali na nagtutulak sa mga babae palayo. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi namamalayan na humihinto na sila sa pagpaparamdam sa kanilang kapareha na espesyal ito. Ito ay isang malaking dahilan na maaaring magpabawas sa intimacy. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang isipin na ang pag-ibig kapag naitatag na ay mananatili ng walang patuloy na pagsisikap. Marami ang naniniwala na kapag nakabuo na sila ng buhay kasama ang isang tao, hindi na nila kailangang magbigay ng parehong pagsisikap tulad noong umpisa. Ngunit iyon mismo ang maaaring maging sanhi ng paglaho ng intimacy. Sa simula ng isang relasyon, madalas ay natural para sa mga lalaki na iparamdam sa kanilang kapareha na sila'y nakikita, naririnig at minamahal. Sila'y nakikinig ng mabuti, nagpaplano ng mga maalalahaning bagay at hayagang ipinapahayag ang kanilang pag-ibig. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit ngunit mahalagang kilos na ito ay maaaring mabawasan at ang puwang sa emosyon ay maaaring magsimulang lumaki. Narito ang isang mahalagang punto: ang mga babae ay karaniwang hindi biglaang nawawalan ng pag-ibig. Ito ay unti-unting nangyayari. Kapag ang isang babae ay tumigil ng makaramdam na siya'y espesyal o minamahal, maaari siyang magsimulang lumayo ng emosyonal. Kapag humina na ang emosyonal na koneksyon, madalas sumunod na ring manghina ang pisikal na intimacy. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na nangyayari na ito hanggang sa malala na nagkakamaling iniisip na hindi na lang interesado sa sex ang kanilang asawa, gayong sa katotohanan, hindi niya nararamdaman iyong napakahalagang emosyonal na koneksyon. Halimbawa, isang totoong kwento ng mag-asawang nawalan ng emosyonal na koneksyon at paano nila ito naibalik. Minsan nakausap ko ang isang Ginoo, si Mang Andres, na mahigit 30 taon ng kasal. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko alam kung anong nangyari. Dati napakalapit namin sa isa't isa, pero ngayon parang kasama ko na lang siya sa bahay." Nang tanungin ko siya kung kailan niya huling ipinaramdam sa kanyang asawa, si Aling Celia, na talagang espesyal ito
natigilan siya. Hindi niya matandaan. Hindi naman sa hindi niya mahal si Aling Celia, kundi dahil sa mga hamon ng buhay at inakala niyang sapat na ang tatag ng kanilang pag-ibig para manatili kahit walang patuloy at aktibong pag-aalaga. Ang magandang balita po ay madalas maaari pang maibalik sa dati ang ganitong sitwasyon. Kapag sinadya ng isang lalaki na muling iparamdam sa kanyang kapareha na ito'y minamahal at pinapahalagahan, madalas siyang tumutugon kapwa sa emosyonal at pisikal na paraan. Ang sikreto sa walang hanggang pagnanasa, karunungan mula sa karanasan. Ang mga aral mula sa mga taong napanatili ang pagnanasa sa loob ng maraming dekada ay madalas na nagbibigay diin sa isang simpleng katotohanan. Ibinibigay ng isang babae ang kanyang puso't katawan ng buong buo kapag nararamdaman niyang siya'y minamahal, pinoprotektahan at panatag ang kanyang emosyon. Ang isang pagbabagong ito sa pag-iisip mula sa basta na lang inaakala patungo sa aktibong pag-aaruga ang naghihiwalay sa mga lalaking napapanatili ang pagnanasa sa loob ng mga dekada mula sa mga nakikita na lang itong naglalaho. Ang katotohanan, ang atraksyon ay hindi tungkol sa lalong pagsisikap sa mga mababaw na paraan. Ito'y tungkol sa paglikha ng tamang emosyonal na kapaligiran para yumabong ang intimacy. Maraming kalalakihan ang naniniwala na kung sila lang sana'y magmumukhang mas bata, magkakaroon ng mas magandang pangangatawan o gagaling sa kama, bigla na lang magiging mas apasyonado ang kanilang kapareha. Ngunit narito ang madalas hindi nasasabi. Karaniwan, hindi ito pangunahing tungkol sa alinman diyan. Tumutugon ang mga babae sa kung ano ang nararamdaman nila sa loob ng relasyon. Kapag nararamdaman niyang siya'y pinapahalagahan, iginagalang at konektado kayo sa isa't isa, natural niyang nanaisin na mapalapit sa iyo. Halimbawa, paano mapapanumbalik ng mga nakatatandang lalaki ang intimacy nang hindi hinahabol ang kabataan o binabago kung sino sila? Minsan, may nakilala akong isang Ginoo, si Lolo Isko, na nasa mga huling taon ng kanyang edad si Sanko. Ibinahagi niya, "Kami ng asawa ko ngayon namin nararanasan ang pinakamagandang intimacy at wala itong kinalaman sa edad ko o sa hugis ng aking katawan. Ito'y dahil sa wakas naiintindihan ko na kung ano ang nagpaparamdam sa kanya na mahal siya. At ang pag-unawang iyon mismo ang ating tinututukan. Mga simpleng kilos para patibayin ang emosyonal na koneksyon at muling pag-alabin ang intimacy. Kung nais ninyong makitang muling sumigla ang inyong kapareha, isaalang-alang na isama ang tatlong gawin na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga kilos na ito ay maaaring magpabago sa kung paano siya tumingin sa inyo, kung paano niya kayo hinahawakan, at kung paano siya tumutugon sa inyong presensya. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na koneksyon, madalas na natural na tumataas ang kanyang pagnanais. Malalim ang ugnayan ng puso at katawan ng isang babae. Hindi siya basta gigising isang araw at ayaw na ng intimacy. Karaniwan may nagbabago muna sa kanyang kalooban. Ang magandang bahagi madalas ay maaaring muling pag-alabin ang koneksyong ito. Kung minsan nyo nang hiniling na sana'y tumingin siya sa inyo, tulad noong umpisa,
Kung naramdaman ninyong nawala na ang kislap o kung naghihintay kayo na mas madalas siyang magsimula ng intimacy, ang mga kilos na ito ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. Ating himayin ito sa 3 mabisa at madaling gawin na mga ugali na makakatulong sa kanya na makaramdam ng emosyonal na seguridad at malalim na pagnanais. Kausapin ang kanyang puso, hindi lamang ang kanyang pandinig. Karamihan sa mga lalaki ay minamaliit ang kapangyarihan ng mga salita. Ang paraan ng inyong pagsasalita sa kanya, kung ano ang sinasabi ninyo, paano ninyo sinasabi, ay maaaring magparamdam sa kanya na siya'y minamahal o hindi napapansin. Kung nararamdaman niyang hindi siya nakikita sa emosyonal na paraan, malamang na lumayo ang kanyang damdamin. Ngunit, kung nararamdaman niyang lubos siyang nauunawaan, madalas na kusang tumutugon ang kanyang katawan. Sa halip na sabihin lang na ang ganda mo ngayon, subukan ninyong sabihin, gustong-gusto ko ang ngiti mo, nagbibigay liwanag sa buong silid. Sa halip na simpleng salamat sa hapunan, isaalang-alang ang talagang pinapahalagahan ko ang pagmamahal at pagsisikap mo sa paghahanda nito. Napaparamdam mo sa akin na inaalagaan mo ako. Madalas hinahanap-hanap ng isang babae ang emosyonal na lalim sa isang relasyon. Nais niyang maramdaman na napapansin ninyo ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Kapag nararamdaman niyang nakikita siya, nakakaramdam siya ng seguridad, at kapag ligtas ang kanyang pakiramdam, natural na dadaloy ang intimacy. Hipuin siya ng walang inaasahang kapalit. Maraming kalalakihan ang hindi namamalayan na ang kanilang paghipo ay parang may transaksyon. Nagsisimula lamang sila ng pisikal na paglalambing kapag may mas gusto pa silang mangyari. Karaniwang nararamdaman ng mga babae ang pagkakaiba ng isang mapagmahal at nag-uugnay na haplos kumpara sa isang may layunin. Simulan siyang hipuin sa mga paraang hindi naman kailangang humantong sa sex. Isang marahang halik sa kanyang noo, paghawak sa kanyang kamay, habang nanonood ng TV, paglagay ng inyong kamay sa kanyang baywang, habang dumadaan kayo, ang maliliit na kilos na ito ay nagsasabi sa kanya, ninanais kita hindi lang para sa pisikal na kasiyahan, pinahahalagahan kita. Kapag nararamdaman ng isang babae na siya'y sinasamba sa maliliit na sandaling ito, mas malamang na magnasa siya ng intimacy sa mas malalaking sandali. Kung nagsisimula siyang lumayo ng pisikal, malamang na nararamdaman niyang wala kayong emosyonal na koneksyon. Ganito kayo magsisimulang muling itayo ang tulay na iyon, laging naroroon sa maliliit na bagay. Karaniwan, hindi nai-inlove ang mga babae sa malalaki at bibihirang mga handog. Nai-inlove sila sa pang-araw-araw na katibayan na sila'y minamahal. Maganda ang mga bulaklak at magarbong hapunan, ngunit ang tunay niyang naaalala ay madalas ang maliliit at tuloy-tuloy na mga maalalahaning gawa, ang paraan ng paglagay ninyo ng kape sa kanyang tasa bago pa siya humingi, ang pag-alam ninyo sa kanyang kalagayan kapag mukha siyang stressed, ang pag-alala ninyo sa mga kwentong sinasabi niya. Ang emosyonal na koneksyon ng isang babae ay maihahalin tulad sa isang bank account. Bawat maliit na pagkilos ng pag-aalaga
ay nagdedeposito ng tiwala at seguridad sa account na iyon. Kapag puno na ang account na iyon, natural niyang nanaisin na magbigay pabalik sa lahat ng paraan kasama na ang intimacy. Ang tatlong gawin na ito, tinadyang mga salita paghipo na walang ibang layunin at palagiang presensya ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin sa inyo ng inyong kapareha. Hindi lang niya kayo mamahalin. Maaaring hanap-hanapin niya ang pagiging malapit sa inyo hindi dahil nararamdaman niyang obligado siya, kundi dahil malalim niya itong ninanais. Bakit tila walang kahirap-hirap ang ilang relasyon ang nawawalang kawing? Ang pinakamagagandang relasyon ay hindi palaging nabubuo sa matinding pagsisikap, kundi sa malalim na pag-unawa. May mga lalaking sinusubukan ang lahat, malalaking handog, mamahaling regalo, matatamis na salita, ngunit nararamdaman pa rin nilang lumalayo ang kanilang kapareha. Ang iba naman ay tila mas kaunti ang ginagawa, ngunit ang kanilang relasyon ay puno ng intimacy at koneksyon. Ano ang pagkakaiba? Hindi ito palaging tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito'y tungkol sa paggawa ng tunay na mahalaga. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na koneksyon, ang atraksyon ay madalas na dumarating ng walang kahirap-hirap. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mahusay na bersyon ng inyong sarili sa mababaw na paraan. Ito'y tungkol sa pag-unawa kung ano talaga ang nagpaparamdam sa kanya na malapit siya sa inyo. Ang sikreto ay hindi palaging nasa malalaking handog o magagandang salita. Ito'y nasa pagpaparamdam sa kanya na lubos siyang nauunawaan. Halimbawa, isang kwento kung paano binago ng maliit na pagbabago sa komunikasyon ang intimacy ng isang mag-asawa. Isipin natin sina Mang Leo at Aling Flora. Si Mang Leo sa maraming pamantayan ay isang mabuting asawa. Masipag siyang nagtatrabaho, naglalaan para sa kanyang pamilya at sinasabi kay Aling Flora na mahal niya ito. Gayunpaman, may kulang. Si Aling Flora ay tila malayo, hindi nagaanong malambing at walang interes sa intimacy. Naiinis si Mang Leo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Naisip niya bakit parang wala kaming koneksyon. Isang gabi sa halip na subukang ayusin ang mga bagay-bagay, may ibang ginawa si Mang Leo. Nakinig siya. Sa halip na mag-alok ng mga solusyon o balewalain ang mga alalahanin ni Aling Flora, sinabi lang niya, sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Gusto ko talagang maintindihan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagbukas ng loob si Aling Flora. Hindi siya galit sa anumang partikular na bagay. Naramdaman lang niyang hindi siya pinakikinggan, na parang ang kanyang mga iniisip at damdamin ay hindi na gaanong mahalaga. Ang maliit na pagbabagong iyon, ang piliing makinig at tunay na umunawa sa halip na subukang ayusin o ipagtanggol ang sarili, ang nagpabago sa lahat. Muling naramdaman ni Aling Flora ang emosyonal na koneksyon. Naramdaman niyang ligtas siya, pinapahalagahan at lubos na minamahal. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang muling sumigla ang kanilang intimacy, hindi dahil mas nagsikap si Mang Leo sa malalaking gawa, kundi dahil sa wakas ay ipinaramdam niya kay Aling Flora na nauunawaan siya. Ang katotohanan tungkol sa pangmatagalang atraksyon, maraming kalalakihan ang nag-aakala
na ang pagpapanatili ng atraksyon ng isang babae ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na romantikong mga kilos o pagpapanatili ng isang kapana-panabik na pamumuhay. Ngunit ang katotohanan, ang mga babae ay pangunahing nai-inlove sa kung paano ninyo sila pinaparamdam. Kung nararamdaman niyang malayo ang inyong emosyon sa isa't isa, walang halaga ng pera date o papuri ang malamang na makakapag-ugnay sa puwang na iyon. Ngunit kung nararamdaman niyang ligtas ang kanyang emosyon, nauunawaan at pinapahalagahan, natural niyang hahanap-hanapin ang pagiging malapit sa inyo. Ano ang magagawa ninyo ngayon din? Kung nais ninyong lumikha ng atraksyon na walang kahirap-hirap, magsimula sa isang tanong na ito na maaari ninyong itanong sa inyong kapareha. Nararamdaman mo ba na tunay kang napapakinggan at nauunawaan sa ating relasyon? Pagkatapos makinig lang kayo. Huwag ayusin, huwag makipagtalo, maging naroroon lang. Sa sandaling maramdaman niyang lubos siyang napakinggan, maaari siyang magsimulang kumonekta muli sa emosyonal na paraan. Mula sa pundasyong iyon, ang pisikal na intimacy ay maaaring natural na sumunod, walang kahirap-hirap at may pagnanasa. Ito ang nawawalang kawing na hindi napagtatanto ng maraming lalaki. Hindi ito tungkol sa mas masipag na pagtatrabaho. Ito'y tungkol sa mas matalinong pagkonekta. Ngayong nauunawaan na ninyo ang prinsipyong ito, ang tanging tanong na natitira ay isasagawa ba ninyo ito? Ngayong araw, tinalakay natin ang isang bagay na mas malalim pa sa simpleng payo. Ito'y isang katotohanan na kapag nakita na hindi na maaaring hindi makita. Ang tunay at pangmatagalang atraksyon ay halos walang kinalaman sa kabataan, kayamanan o malalaking romantikong kilos. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming regalo ang ibinibigay ninyo, kung gaano karaming biyahe ang pinaplano ninyo, o kung gaano kaakit-akit ang inyong mga salita kung hiwalay. Ang uri ng koneksyon na nagpapanatiling buhay sa pag-ibig sa paglipas ng mga dekada, ang uri na lalong naglalapit sa dalawang tao habang lumilipas ang mga taon, ay nakaugat sa isang bagay na higit na malalim. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo siya pinaparamdam, hindi lamang sa mga panandaliang sandali, kundi araw-araw, sa bawat sulyap, bawat salita, bawat kilos. Ang isang babae ay karaniwang hindi nananabik sa intimacy dahil lang sa tingin niya ay kaakit-akit kayo sa pisikal. Hindi siya nananatiling malapit dahil sa rutina tungkulin o kahit sa pinagsamahang kasaysayan lamang. Nananatili siya at nagnanasa siya dahil may nararamdaman siya, isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na ligtas ang kanyang emosyon, lubos na pinapahalagahan at tunay na ninanais. Kapag naglaho ang pakiramdam na iyon, hindi ito palaging isang maingay o halatang pag-alis. Madalas itong tahimik na nawawala, hindi napapansin hanggang sa malawak na ang emosyonal na agwat. Kaya naman ang pag-unawa kung ano ang nagbubukas sa kanyang puso ay marahil ang pinakamahalagang kasanayan sa relasyon na maaaring matutunan ng sinumang lalaki. Nais kong huminto muna kayo sandali at magmuni-muni, hindi lamang tungkol sa inyong relasyon sa pangkalahatan, kundi sa kung paano kayo gumaganap dito. Kailan siya huling nakaramdam na tunay siyang nakikita ninyo, hindi lang tinitingnan, kundi nakikita? Kailan siya huling nakaramdam na napakinggan ng hindi pinutol, inaayos
o binabalewala? Kailan siya huling nakaramdam na minamahal dahil sa kung sino siya? Hindi lang dahil sa kung ano ang ginagawa niya o kung ano ang kanyang itsura. Ang mga lalaking nagtatagumpay sa pagpapanatili ng mapagmahal at intimang relasyon sa pangmatagalan ay hindi palaging iyong mga pinakamaraming ginagawa pagdating sa malalaking kilos. Sila madalas ang mga nakakaunawa. Nagbibigay sila ng pansin. Naaalala nila. Tumutugon sila ng may pag-aalaga hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil alam nilang ang tunay na intimacy ay nagsisimula sa puso at isipan bago pa man ito umabot sa silid-tulugan. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na koneksyon, madalas niyang binubuksan ang kanyang sarili ng lubusan dahil nararamdaman niyang ligtas siya at nauunawaan. Mula sa kalagayang iyon, natural na dadaloy ang pagnanasa. Hindi ito tungkol sa pagkakamit ng perpeksyon, pagsasabi ng lahat ng tamang bagay o paggawa ng lahat ng walang mali. Ito'y tungkol sa presensya. Ito'y tungkol sa pagiging palagian. Ito'y tungkol sa pagpapakita sa maliliit at tahimik na mga sandali na madalas hindi napapansin at iyon madalas ang mga sandaling pinakamahalaga. Ang paraan ng paghawak ninyo sa kanyang kamay nang walang inaasahang kapalit, ang paraan ng pagsabi ninyo sa kanya na maganda siya, hindi dahil sinusubukan ninyo siyang bulahin, kundi dahil taos puso ninyo itong sinasabi, ang paraan ng pagtatanong ninyo kung kumusta na ba talaga siya at pagkatapos ay talagang naghihintay at nakikinig sa sagot. Nakita ko na ito ng paulit-ulit sa aking mga taon ng pagmamasid. Iniisip ng isang lalaki na kailangan niyang baguhin ang mga pangunahing aspeto ng kung sino siya para makuha siyang muli o muling pag-alabin ang kislap. Maaaring isipin niyang kailangan niyang makipagkumpetensya sa mga mas batang ideal o gumawa ng malalaki at malawakang mga kilos. Ngunit ang madalas niyang tunay na gusto ay isang bagay na mas simple at higit na makapangyarihan. Gusto niyang makaramdam ng emosyonal na koneksyon. Gusto niyang maramdaman na mahalaga pa rin siya ng malalim sa inyo kahit pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Kung nakikibahagi kayo sa mga ideyang ito, naniniwala akong may pakialam kayo. Nakalalamang na kayo sa marami. Wala kayo rito para sa mga mababaw na payo o daya. Naghahanap kayo ng isang bagay na totoo at ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng pagiging bukas ng kalooban, vulnerability, katapatan, at kahandaang umunlad. Ang pag-unlad na iyon ay hindi nangangahulugang magiging bagong tao kayo. Madalas nangangahulugan itong pag-alala sa pinakamagagandang bahagi ng kung sino kayo noong bago pa ang inyong pag-ibig, ang taong matamang nakikinig, nagbibigay pansin, hindi natatakot ipakita kung gaano kalaki ang kanyang pagmamalasakit. Kaya narito ang aking huling kaisipan para sa inyo kung gusto ninyong muli siyang magnasa sa inyo, hindi lang sa pisikal, kundi ng buong puso niya pagsikapan ninyong iparamdam sa kanya na ligtas ang kanyang emosyon, tunay siyang nakikita at tunay siyang pinili bawat araw. Kapag ginawa ninyo iyon, mayroong isang makapangyarihang bagay na maaaring mangyari. Hindi lang siya tutugon ng may pagmamahal. Maaaring siya'y lumapit lumambot at magbukas sa mga paraang
maaaring hindi ninyo nakita sa loob ng maraming taon. At hindi ito mararamdaman na parang trabaho. Mararamdaman itong natural, walang kahirap-hirap, totoo. Dahil sa huli, isa sa pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa babaeng mahal ninyo ay hindi lamang mga bulaklak o hapunan o mga pangako. Ito ang regalo ng inyong buong presensya, inyong malalim na pag-unawa, at inyong hindi natitinag at mapagmatyag na pag-aalaga. Kapag naramdaman niya iyon, madalas hindi ninyo na kailangang habulin ang intimacy. Siya na mismo ang magdadala nito sa inyo ng kusa, masaya, at mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ngayon, huminga muna kayo ng malalim at tanungin ang inyong sarili. Ano ang isang maliit na bagay na magagawa ninyo ngayon para iparamdam sa inyong kapareha na tunay siyang nauunawaan? Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Magsimula roon at panoorin kung paano magsisimulang magbago ang lahat. Isang aral mula kay Dr. Santos. Sa paglipas ng maraming taon, natutunan ko na ang pundasyon ng isang tunay na makabuluhang buhay, lalo na habang tinatahak natin ang mga huling yugto nito, ay lubos na nakasalalay sa kalidad ng ating mga ugnayan sa mga taong mahal natin. Ang mga prinsipyong tinalakay natin ngayon tungkol sa intimacy at emosyonal na koneksyon sa mga romantikong relasyon ay sumasaklaw sa lahat ng ating pinahahalagahang mga ugnayan. Ang makaramdam na ikaw ay nakikita, naririnig at pinapahalagahan ay isang pandaigdigang pangangailangan ng tao. Ang pag-aalaga sa mga koneksyong ito ng may tuloy-tuloy at taos-pusong pagsisikap ay hindi lamang landas patungo sa mas mabuting relasyon, kundi patungo sa isang mas mayaman at mas makahulugang pamumuhay. Ito'y isang puhunan na nagbubunga ng kagalakan, kaginhawaan, at isang pangmatagalang pakiramdam ng pagiging kabilang. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang isang aral mula sa ating talakayan na tumatak sa inyo o isang maliit na kilos na binabalak ninyong gawin? Pakibahagi po ang inyong mga pagninilay-nilay sa mga komento sa ibaba. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong nakatulong ang talakayang ito, mangyari po, sanang ibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Maraming salamat po sa inyong oras.